Network Entertainment. Hello! Wakididu! Di tayo naman, meron tayong very special guest. The legend. Legend na puta. Nainis ka ba pag sinasabi ko ng The Legendary? Oo naman, wala pa ako napuprove eh. Wala mo ba? Grabe ka naman. Grabe, oh. Grabe ka naman. Marami pa ako. Idol master. Hindi pwede, dapat marami. Pag yung marami nang nagawa. Ganun. Paano mo nagawa? Ang dami natin nagawa. Pero hindi ko kinakount yan. Pag mayaman na, parang feeling ko rin ganun nga eh. Dapat kailangan mayaman na tayo. Siguro kailangan kilala ka na ng kalahati ng populasyon ng Quezon City. Parang gano'n. Di ko ba kilala? Feeling ko, di ka ba pinipigilan sa mall? Feeling ko sa mall. Pag nag-live ka sa mall, Oh. Alam mo ko sabihin ko, Oo. sir, si Idol. Ganun. Oo, ganun. Tatawagin Ganun, kang oo. idol. Ganun. Oh, may nakakatuwa. Kasi syempre dahil sa Cool Pals na rin yun, dahil yung Reels, ganyan. So, nakakatulong yung Reels. Ay, ikaw, sa Cool Pals, wala pa doon. Papanood ko yung Reels nyo, gano'n. Yun nga talaga yung pinaka nagba-viral sa lahat. Tapos ang pinaka masaklap dun is para mas kilala ka na nila sa content kaysa sa stage except Oo. na hindi na stage performer. Kaya ka nakakatuwa kasi you get noticed dun dahil sa Cool Pals as a podcaster na comedy. Pero hindi nila alam na stand-up ka. Oh, yun Kasi nga. nung nilabas yung special ng Cool Pals, nakakatawa pala siya. Hindi lang pala siya yung straight man para Nag 1 million views na ba kayo? Ha? Nag 1 million views na kayo? Konti Parang na, malapit- konti pa, malapit na. mga 170 pa, ganun. Putang ina, lapit. 170,000. Sureball na yan kahit by mga Sana. by February siguro. Oh. Naka-loop lang siya sa ano eh. Sa Para mga troll farm. Sa Cellar. Habang di busy yung mga troll farm dahil wala mong eleksyon, ginamit namin para sa... May mga pader lang ng views. cellphone na naka-loop lang yung Parang sa Matrix. Pero alam ko hindi counted yun eh. Yung kapag hindi yata unique views, parang ganun. May certain amount of time na hindi siya counted. Ay, salamat kung gano'n. Kasi So, baka totoo talaga mamaya yung views nyo. Hindi na... Kasi minsan, inisip mo, kada view mo, meron Sa count. YouTube pa, ang hirap magkakukuha ng ganong views sa YouTube, no? Oh, mahirap. Putang ina. Million. Parang Tapos may- ganun kahaba. May galit ka sa YouTube. Hindi, mahirap. Oo. Na-check nyo na ba yung like yung retention rate, yung Ay, hindi kung, pa. kung nagda-drop off sila, ganyan. Hindi pa. Yun Sana yung hindi. balita sa amin sa Netflix namin eh, na para may point, may parang cut, may point na marami nagda-drop off, mga ganong klase. Oo. Yung mga numbers na ganyan, hindi pa namin pinag-aaralan. Doon lang kami sa point na sana mapanood ng maraming tao para makatulong din sa podcast. Oo. Ganun. Oo nga. Tsaka magsisi yung Netflix na hindi kayo. Ay, nako. Don't go. Parang nagpaka-safe sila. For me, I think ganun yung ginawa nila na parang we would rather not take. Kasi medyo risky din na kunin yung ganung klaseng content. Kasi hindi naman siya yung Brutal nga siya, PG-13, lalo na yung- R13. Hindi siya generally accepted. Parang, Set ni Rem, set ni Moman. Grabe. oo, parang talagang a piece of every type of humor yung nandoon. Yeah. Kasama yung dark, di ba? Oo. Kasama yung mga dapat hindi. Pero, yun yung joke na nasulat eh. Ba't mo pipigilan, di ba? Meron akong hindsight suggestion pag ganun yung, kung ganun gusto mong gumawa ng Cool Pals ulit. Feeling ko, pag pinitch mo siya in a way na one episode, isang comedian. Like, kunwari, 15 minutes set. Oo, Tapos lagyan mo pwede. ng fillers para at least separate content siya. Like, pwedeng hindi nila panoorin si Ryan Rems. Pwede na papanoorin ko Oo. niya. Parang ganong klase. Instead of isang special na isang buong Oo. peraso Pero ito lang. kasi Tsaka parang parang, ang dating is para, uy, isang package deal, 6 na episode. Oo. agad, di ba? Parang ganong klase. ito kasi parang teaser siya eh. So, it's a teaser of what can be. Parang ganon. Oo, tsaka nakakabitin siya. 10 minutes lang kahit nag-overtime kayo. Oo. Ang Classic hirap comedian eh. move. nung live pag pinanood mo, napanood pa namin lahat ng openers, di ba? Tapos yung, ang ganda rin ng set ni Roger doon actually. Release Oo. ba yung set ni Roger? Hindi. Kasi Kahit bonus lang, Kasi bonus. dapat yon for Roger's use na. Ah, sa Tapos, kanya na siyempre, gagamitin din yan. Baka mamaya may gamitin siyang joke for his own special. Gets. So, hintayin muna natin Oo nga, mapuno. konti pa lang. Baka masunog lang mata. Oo, mapuno yung banga. Isang topic pa nga Kasi lang. isipin mo, yun nakakatuwa. Sinasabi ko palagi kila James din, dun sa parang nag-viral daw ng konti yung capoeira. Sabi ko, ang galing kasi ang tagal ko ng joke yan. Oo, tagal na nun. Sobrang tagal na. Like 2010. Unong morato ko, unong nakita yun. Oh, di ba? So parang
Isipin Ang tagal na ng joke na yun. Sobrang tagal na ng joke. Sabi ko, magandang sign yan para sa atin na if it fits the theme of the work that you are trying to write, ilagay mo doon. Hindi mo din alam eh. Narinig ko sa mga comments, pinaka-cohesive yung sa'yo. May isang thought which is commuting Yung buong set mo. Kaya parang, in a way, it's easy to watch daw kasi hindi pa Walang tao. Oo. One topic lang. Medyo merong pressure sa akin as the last comedian dun sa... Grabe. Sa ano kasi kailangan... Akala ko si James yung papalas. Hindi. Ako kasi nagsulat eh. Sabi niya, hindi ba, sabi ni Direk Maris pa, pwede ba natin paghiwa, parang kailangan natin i-move ng konti na strong start, strong si Nonong, ganyan. Tapos si James sa gitna, tapos ako sa dulo. Ang ginawa ko kasi, ako yung nagsulat ng script eh. Ako ng scriptwriter nung pag may mga sketches, gano'n. Pati yung kila RC. Pati yung mga sketches, yan, ganyan. So, sa dulo, hindi nila ako pwedeng i-move kahit saan kasi nakatahi sa akin yung ending eh. Parang tapos lalabas sila. Sabi ko, Direk, sinulat ko yan na ako talaga yung dulo. Hindi ka na pwedeng i-edit. Kasi hindi una talaga si Nonong. Si Muman ang una, di ba? Sa live. Parang Muman, ganun. Rems, then nagja-jumble na kaming tatlo ni... nagja-jumble kayong tatlo. Okay. Pag may parang feeling namin yung banda is ka-close ni James. Di si James yung mag-ender, parang gano'n. Siya din mag-introduce sa banda. Parang gano'n. So since lahat naman kayang mag 10 minutes, 15 minutes, tapos pantay-pantay naman yung bayad kako, kahit sino pwedeng magdulo, di ba? Hindi naman tayo yung pocket ikaw una, mas mababa yung kita mo. Hindi, all headliners pa rin yan. Teka, sumasarap yung usapan. Hindi pa ako tayo nag-UB. Nalimutan namin. Okay. Pag-uusapan natin ang paggawa ng isang special. Hindi lang yung Cool Pal special, pati yung special na ilalabas ni GB sa March 14 called Beta Days. Tickets are out now. Sick Sa name. Arete yan. Sana, supportahan niyo yan. Kasi dami yung Oo, kailangan. dahil yung tickets- Kung sinabi niya sa akin yung face, sabi ko sigurado ako pa dyan. Yung tickets sales ang magbabayad ng production. Puta ina, ang laki nung, tawag doon, ang laki nung venue. Pero pag napuno natin yan, ang ganda niyan. Oo. Kaya sana supportan niyo. Comedymedia.ph. Nagpa-plug na ako na maaga. Pero pag-usapan natin special right after this very unnecessary OBB. And we're back. Yan ba yung longest ba tayo nag-OBB? Hindi naman yun. Pero isang half episode. Pero kalahati yung episode bago tayo nag-OBB. Ito mga 8 minutes. Mga ganun, no? Hindi naman ganun kasama. So, okay, so sa Cool Pal Special, Jibs, nung in-envision nyo siya, talaga bang in-envision nyo siya as sampler lang? Kasi nakakabitin yung 10. Oo. Kahit sa benta na, it's 15 eh. Oo. Yung talaga is to use the podcast to launch naman yung mga stand-up specials sa mga comedians. So teasers lang siya. So parang makita mo yung glimpse of what you can enjoy in longer format. Parang ganon. So I remember Red telling me this na alam mo bang may naroon ng podcast na hindi alam na nagsa-stand up ako? Yun nga, well nga. Wild Sa kanila mas Oo. evident yun. sa akin mas mabigat sa akin kasi Hindi siya nagpo-post eh. Hindi ka nagpo-post. saka hindi din ako yung palaging nagpapatawa dun sa podcast eh. Parang ikaw yung straight man. Ako yung taga-setup eh. Ako yung kailangan Oo, ko eh. so kilala ka nila in a different way. Yung seryoso sa kuha. So mas kilala nila ako as the one na may conversation between tapos hihirit sila James, kasi si James yung talagang all out. Tapos then kasi kailangan meron talagang ganun eh. Hindi pwedeng lahat kami nakagaguhan mo. Hindi pwede, hindi pwede. Di wala lang din. Dapat may nagda-drive ng kotse. Oo, kumbaga ganun. So yun yung nagiging purpose ko sa show. So yung mga tao, yan yung konti lang. Hindi naman yan nakakatawa talaga eh. Ganun, kasi doon nila ako nakabase sa podcasting. So pag nakita naman nila ako sa stand-up, kaya pala nandyan yan. Yun yung, I think it's about time din. Kasi yun yung frustration ko sa inyo. Kasi ayaw nyo mag-post. Alin? Kaya na stand-up nyo. Tapos ang hirap i-explain kung bakit pag tinatanong ako, sino bang dapat panoorin na stand-up comedian? Sabihin ko parang Victor GB James. Tapos parang sobrang hirap maghanap ng material. Lalo na ikaw. Sobrang hirap maghanap ng material mo. Tapos parang ang hirap i-explain kung bakit. Tangina pag si GB panoorin nyo, please. Parang ang hirap.
parang if you know lang siya eh. Parang ganun. Oo. Kung may mag-post man, nakaw na hindi nang galing sa Oo. Stroke Comedy GB. Oo. Diba? Oo. If ever parang meron kang ang pinaka-viral mo ata na set, yung Comedy Central pa ata eh. Oo, medyo matagal na. Na kinuha na, nila. na hindi sa'yo. Oo. Hindi mo channel. Tapos meron ka pang parang corp gig na nakapost lang. Nakasuot ka na. Alam mo ba yun? May corp ko gig alam. ka sa YouTube, pare. Meron? Oo, puta, patanggal mo ka. Tapos hindi masyado. Nakasuit ka lang. Mga ganun. Parang... May mga tao kasi kala nila they're helping. Or yung iba naman talaga para magkapera. Ganun. Ganun. Pero hindi talaga ako ma-post kasi parang niisip ko, parang pag pinost ko na siya, para siguro ito yung way ko para ma-post lahat ng mga jokes ko is through a special. Yeah. Para makita na nila ng isang buo, tapos chop-chopping na natin to para lang, meron siyang parang... At least ito official release. Oo. Saka kayo yung nagko-command nung release na pinopost nyo. Sa inyo nang gagaling yung virality, kumbaga. Ang isa pang parang nung nirelease nyo yun, well, yung una nakakainis dahil di nga siya na pick up ng Netflix. Pero ang pinaka frustration ko din is hindi yata alam ng mga tao kung ano yung kailangang dedication or kailangan mong experience para makagawa ng 1 hour. Oo. Hindi nila alam yun. Una, yung pera. Yun talaga yung pinaka Yun yung siyempre nagsimula ka comedian money, hindi ka naman may pera ka agad na mayroon kang maniniwala sa iyo na magpo-produce ng show for you. Hindi. So, yun kadalasan self-produced. tapos gusto mo Netflix quality, mas mahal yung mas mahal production. yung gamit. Yung sa Cool Pals, parang 3.5 million yun eh. Oo nga eh. Diba? Isipin mo an hour, 3.5 kasi yung production quality niya talaga kailangan for streaming. Ang daming kailangan mangyaring magandang bagay para lang mangyari yun. Hindi, sa production yun. Pero sa mismong comedian na nag-develop ng hour set, mahirap siya. Like yung talagang magandang quality hour. Tapos ito yung gusto ko rin sabihin din. Yung kayong lima, matagal na kayong nagwa 1 hour. Kayong 5, kayang-kaya na. So, and then siguro magdagdag ka ng iba pang comedians na siguro there's another like probably 5, baka nga wala pang 10, other 10 comedians na may totoong 1 oras pa. Konti lang talaga. Kaya ako parang medyo na-frustrate ako na yung, di naman sa sinasabi kong huwag mag-post pero may mga comedians na nagpo-post. Tapos parang feeling ko, pinapost mo ba lahat? Hindi na uubos ang parang ganun. Kasi alam ko, for a fact, wala ka pang 1 oras. Kasi inuubos mo yung mga material mo, mga ganung klase, di ba? Tapos ang kabila naman doon, on the flip side, ang frustration ko naman dito sa mga maraming may material, tangina, ang tipid mag-post. Gumawa kayo ng special, tig 10 minutes lang. Tangina. So, mas gusto ko din kasi talaga ma-pull yung tao sa live more, to see me more live. Pero itong special na to, hopefully, magkatapult na yung meron na rin talagang at least 5 jokes na pwedeng ikalat, ganun, chop-chopin. So, dun sa mga new comedians naman, they're putting, sana, Ganun ang labanan kasi. they're putting a healthy pressure on themselves. Kasi minsan pag yung pilitan ka na mag-post every day or every minsan magdidwindle din yung quality dahil nape-pressure ka na. And then, ganun lang din. Mag-fade away ka lang din. So, Pero yung kasi yung enjoy eh. Enjoy yung, pressure yung mga taong gumawa ng material sa content because ganun na yung machinery ng mundo eh. Parang pag may pinanood silang isang content, mga expectations sa'yo, tuloy-tuloy. So parang dapat i-educate din natin sila. Kumbaga parang wag tayong maging part of that machinery na ng content. Maggawa ka ng content, pero yung material, dapat ilagay natin sa proper... Kumbaga i-educate natin na dapat may ganitong way siya, parang ako sinasabi ko parang Netflix, 3 taon ko sinulat. Totoo naman, 3 taon ko talaga sinulat eh. So, dapat maging part ng education para hindi masyadong pangit yung expectations ng tao sa atin. Kung kaya mo mag-post every week na hindi ka na hihirapan, then go. Di ba? Okay lang. Di ba? Kung gusto mo talaga. Hello, Minsan kasi, crowd work, ganun. lilipad. Tapos, dwindle, lilipad ulit, dwindle. Pero yun nga, when you're on stage now as a comedian, dapat iba yung material mo na pinupost. Ibang, yung hindi yung napanood na nila. Iba yung well-crafted joke do. Kung makita nyo yung 10 minutes na napaka-tight lahat nun. Lahat ng mga yun, lalo na kung napanood mo live. Ewan ko, in-edit nyo ba yung sets nyo?
Hindi ko alam eh. Parang hindi eh. Tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy lang. Oh, so, Lalo, so ako parang, ang iniisip ko, tawag doon, pag pinanood ng mga tao yan, tapos nakita nila quality talaga, napaka-tight. Ganyan kasi, I think, nagmumukha siyang madaling gawin eh. Ganun ang comedy eh. Pag ginawa mo siya well, nagmumukha siyang madali gawin. Oo. Yun yung masaklap doon. Ayun pala, sabi ni Direk Mari sa amin when we were doing the talagang kung 10 minutes, yun lang. Wala nang sobra na ikakat kasi nakikita daw eh. So, hindi mahirap maganda, din. mahirap. So talagang yung kung ano yung set namin, yun talaga. Tapos pinagpilian na lang from the two shows kung ano yung mas magandang gamitin na set. Tapos yun na yun, hindi kayo nag-chop suey ng... Oo, hindi kayo na. nag-Frankenstein. Hindi na. Mahirap yun. like one time, like walang hinalo from the first show and second Sa show. Benta Nights din naman ganun din. Parang, pati sa Netflix ko, pipili ka lang ng isang show na main. Tapos siguro, haluan mo ng konting, baka may crowd shot ka from the third show. Oo, yun yung gagamitin. Ganun lang. Pero may main ka talaga na Ako isa. kalahati daw eh. Talaga? Hindi ko alam. May mga times talaga na yung crowd napapagaron lang sa mga shots eh. Oo. Pero maganda naman yung kinalabasan. Thank God. Kasi ano pa sa Benta Nights, style pa naman ng Benta Nights, lahat ng shot kita yung either ulo ng crowd or mukha ng... Kasi pag ganun yung naka-envelope yung crowd. Sabi nung editor nga doon, ako daw yung pinaka nahirapan ng editor. Nagpa-edit din sila ng mga medyo brutal mo na joke, I think. Pero I got away with a lot eh. Oo, dude. Nagulat din ako dun actually. Kaya matuwa tayo sa mga ganyang mga Yes. streaming. Like I want that supports yung craft ng comedian na I think, diba? ngayon lang nangyayari Actually, to yung eh. edits parang nanggaling pa sa amin ni Ryan. Yung I want, parang talagang gusto nilang i-preserve ko na yung... Kung ano yung Oo, sinut. nagulat nga kami. Kami ni Ryan parang... Sigurado ba kayo? mag-edit. Parang gano'n ayoko nang masisip Not to glaze I want to, pero like sobrang ganda lang lahat. Oo. As in, meron sila, minsan may edit point sila na sabihin nila, do not, we don't need to take this out kasi mawawala daw. Parang gets nila kung ano yung part na ano. Ayun ang maganda rin sa YouTube nyo kasi kontrolado nyo. Walang, kumbaga, kung ano yung desired outcome nyo, mapapresent nyo siya ng mas maganda. Yun nga lang, pag YouTube, talagang sariling sikap yung Oo, yung bawi. pag-promote. Oo. Oo. Pero okay ka naman. Not satisfied ka dun sa release nyo? Oo. Sabi ko Almost okay a na to million kasi Naka-monetize siya? ewan ko kung paano. Mamonetize. Si James ang ano niyan eh. Oh, tapos James Patalati. Si James Mamemete ka man, may Lexus na. Pero, Pero grabe, ang ganda ng special. Too bad hindi siya monetize. nakakatuwa yung support ng community, yung mga Cool Pals listeners. Kasi hindi namin alam, pwede pa na mag-donate dun sa YouTube page. Oo. So, May nag-donate ng 4K yata. Oo, may nagdo-donate ng mga 5,000, gano'n. Thank you. So doon pa lang medyo alam mo na parang yung support is talagang 100%. Sa amin, yung I am bago matulog, di na nila magawa eh. Saka, to start yung paggawa ng specials, ganyan, mga ibang projects, maganda yung YouTube kasi free eh. Yes. So parang free. Tsaka marami nang gumagawa kahit sa States. At sino oo ba mga nga. sabi? Bo Burnham, dyan sumikat eh. Sa YouTube. Si Mark Norman, hindi Mark tinanggap Norman. yung Netflix niya. Nilabas na lang yun sa YouTube. Oo. Diba? Yun talaga yung I think, kahit din nung ginagawa nyo pa to, pag nag-uusap-usap tayo, ang sa utak ko rin, tama yung move eh. Pag hindi ka nandun sa Netflix, feeling ko ang next option mo talaga, yung pinakamalaking exposure na platform, which is YouTube. YouTube, Kasi oh. yun, diba? Hindi yung mabuhay sa lay, yung bago nun, yung sa Yung paper finally. natin. Dapat YouTube yun. Oo. Tapos na-intercept ako ng Netflix. Parang ganun yung nangyari. Laking interception yun. Oo. Kaya Kasi tagal. ito, maganda. Tumagal lang, umabot tuloy ng mga an extra year before naka-release ako. May shot doon, GB. Tawang-tawa ako. Like, nandun lang kami direct na nanonood kay... Si Alex show. Si Alex show, tapos ako nanonood lang kami. Doon sila ngayon. sa side stage. Kita mo lang kami. Ganong ka-low quality yung pinang-pitch ko sa Netflix. Eh. Yung sign pa may mga fingerprints. Puta may mga mancha. Yung sa Samsung, Oo, Samsung. Putang ilan lala eh. Sobrang... Pero masaya yan. May Ninong Rai sa crowd. Sila James, nandun kayo sa balcony. Alam mo si Jun Sabayton nandun pa. Oo, eh, Jun diba? Sabayton. Pakasaya. Masaya yung mga... Masaya naman mag-develop ng special, I would say. Pressure, pero yung armor GB mo, gagawin mo pa ba yung mga gagawin mo pa ba yung mga jokes Oo na? nga. Na? Di ba pagka-film nung One Arm mo sa Arete Theater, gagawin mo pa yun live? Hindi na, siguro, like itatabi mo muna. Well,
Depende kung mag-viral na solid. Kung bago mo i-release, you can still tour the hour Yes, special. pwede. So, pwede yun para the more people can see it. So, pwede kong i-tour yan. Pero, once it's out, syempre, hindi na yun. Hindi mo na siya, unless, Handa ka naman mag-let go ng mga... oo naman, kaya yun yung importante sa mga gagawa ng special para sa akin yung tema, and then kung ano yung gusto mong mga jokes na nandoon. Tapos yun na yung parang proper burial nila yung hour show. So, ang atake mo dito, mas themed. Kumbaga parang buo siyang... Oo, gusto ko kasi parang may kwento talaga eh. So, gusto ko yung... Mas mahirap pa yun. Mahirap. Gusto ko parang naka May tema ba yung sa'yo, Red? Wala, di ba? Wala. May part yung mabuhay isa lie. Hindi, may parang old school stand-up comedy special lang na kumuha lang ako ng isang joke tapos yun yung pinangalan. Parang yung sorry ni Lewis. Oo, di ba? Hindi naman siya tungkol lahat sa ganun, di ba? Oo. Oo. Kaya nahihirapan akong i-formulate yung special. Kasi parang Gusto mo may tema? gusto ko may tema. Tapos yung palagi ko, nakwento ko na rin sa sa Cool Pals yun yung gines namin yung sandwich. Tapos narinig ko yung kanta ng Betamax. Tapos sabi ko, kasi growing up in the 80s, sabi ko, yun na yun. Lumaki ng walang internet, walang cable, ganyan. So parang, ito na yun. So pinila ko lahat ng jokes ko. So since 80s hanggang sa naging magulang ng year 2000s. So everything in between. Cool. Diba? Hanggang sa dulo na magulang na ako. Na-excite ako. So yun yung gusto ko na mangyari. I think first time na may theme, di ba? No, parang may theme. Parang yung kay... Yung ako special, yung mataba. Puro Faracho. Parang ganun. Pero sa kanya talaga may storya. Di ba? Parang Sleepwalk with me. Oo. no, di sobra naman yan. Sobra Talaga yun, narrative sobra. talaga yun. Parang one-man show na siya, kumbaga. Parang gusto ko lang na may kwento siya na hindi naman siya yung talagang tahing-tahi. Yung 20 minutes 80s, 20 minutes 90s, 20 minutes as a parent, parang ganun. So, tapos din, si-segue ko na lang siya into one Tapos sa huli story. na special, may iba't ibang GB na lalabas yung sa 90. May buhok pa. Kaya yung poster ko, ganun eh. Yung poster ko, si Kirby yun. Bata ako, 80s, nanonood ng TV, may mga Tapos yung susunod na poster dapat yan. Nung high school na ako. Si Fonzie na yun. Tapos hanggang sa Pero kailangan ko pala maglabas ng poster na mukha ko. Oo nga, yun din yung akin. Akala ko parang title reveal lang ba to? Ito na yung parang So, kailangan parang yung itsura mo dito. So, kailangan. So, yun yung sinabi ni Fade. Yeah, ang importante also, when you put up a special, is you also need to put up a team. Yes. Yung team na pagkakatiwalaan mo, team na will also think beyond your plans. Hindi yung yes man lang. So, Someone to shut your ideas down. Tsaka, Hindi naman. tsaka para makafocus ka sa performance mo. Di ba? So maganda, lahat sila may input, lahat sila may gustong gawin. That hindi mo nakikita when you're planning. So yun yung maganda sa team na binubuo natin. Yeah, no one man can do it alone. Oo, hindi kaya. Oo. Hindi kaya. So si Fade ang magdidirect nito? So si Fade ang si Fade na kasi talagang noon pa sinabi na ni Fade Sa Zoom pa lang yata yan, Fade, sinasabi ni Fade. Sa Zoom pa lang sinabi ko pag akong gagawa. Sabi ko, hindi pa ako ready mag-topless, Fade. Sabi at that time, ang kinukuha Lalagyan naman daw niya ng Na smiley face. mga sexy na mga na-topless yung mga kinukuhanan yan mga incidental Sabi ko, pang hindi takip ng utong. Oo, sabi ko, comedy to, Fade, ha? Sabi ko. Nakaubad lang yung So, yan. Kaya nakakatawa. nakabrief si GB sa special Oo. niya. Tapos nung sinabi ko gagawin na natin Fade, putang, umiyak pa. Umiyak pa yun si Fade. Oo nga Yakin ka. Hindi na sa bago matulog, macho kami. Macho kami dito pa. May espada nga ako dito. Oo. So, Nung in-announce si Red News, tapik lang sa dibdib eh. oh, Wala na kami. umiyak si Fade. Sabi ko, paano ko napapaltan to? Madaya. Umiyak Hindi na na ako. eh. Hindi na Hindi na pwede paltan madaya to. eh. Umiyak Sabi na. ko, mag-pitch ka lang. Oo. Hindi ka pa Actually, guarantee. Umiyak ka nga, Pete. Oo. Tangin. Hindi, sa Supot. tuwa. Sissy. Sisi na. So, hindi, nakakatawa kasi pag ganyan yung mga... Pag ganyan yung mga... Kupal na. Nakapatay Mikey Fade, wala siya magagawa. Sorry. Pag ganyan yung mga tao sa paligid mo, talagang mapupush ka eh. Like, they believe in you so much. Pucha, kailangan ko ng galingan. Kailangan ko talaga galingan. I have to really put in the work na hindi lang ako nagbato ng mga jokes dyan. Kailangan makita nila din yung effort ko dun sa special. So, Nakakatuwa din kasi para may impact talaga pa naglabas ka ng
ng something like that eh. Parang either may marinig ka na, uy, nag-open mic ako dahil napanood ko yung special mo. Or kahit sa ano lang, mga tipong inquiry lang. Or napanood ko yung ganyan mo. May free dessert ka sa isang restaurant dahil natawa sila sa special mo. Mga ganong klase. So, abang-abang mo yan, JP. Oo, nako. Basta ako talagang kailangan na. Tapos then hopefully nga may bumili ng ticket para may pambayad sa production. Pero this is something that is na gusto ko na talagang Long time coming. Tsaka marami na-excite. I think dahil nga marami nag-admire din ng work mo, Dibs. Lalo na sa mga comedians. Kasi technically, kung tutuusin, yung comedy mo talaga, yung style mo lalo, yung technicality ng style mo, very na-appreciate ng mga kapwa performers. Like ako, pag nanood ako ng set mo, kung dahil pa nagbe-mega best tayo, sabi ko, tangina, ang tight talaga magsalit ni GB. Walang... Tapos di ka natatakot kapag tahimik. Ako, nagpapanik na ako niyan. Parang, 3 segundo na, kailangan na mag-punchline. Yun nasa utak ko eh. Dami nag-glaze sa'yo, GB. Like, minsan nung pinaparod ka namin, sabi ni Chan, Daya, putang ina. Ba't wala natin ginagawa to? Like, kasi minsan si GB, like, ba't tumatahimik si GB? So I think amongst the comedians, ito yung pinaka nililook forward mo na parang, fuck, ito yung gusto naming makita. Ayun nga, ang tagal mo gawin eh. Ba't ano bang ultimately, ang tagal na rin kitang kinukulit, may by mga the way. may mga attempts. Naalala mo yung sa Music Museum. Tapos, Tutangin ang lala ng Jibs. oo, sobrang hindi Namatay yung aircon. Oo, nawalan ng kuryente sa buong Ortigas. Damay yung Music Museum. Baka mapapamatay na ako. 30 minutes. Kahit Nakasut siya, pare. sa lahat naman ng bagay, yan ang sila sabi ko. Naging crutch ko na GB. Palagi Yung sinasabi isang sa araw, green room. walang Max Spicy sa McDo. Yun, Oh, sinabi papakamatay na lang ako. Papakamatay na, walang Max Spicy. Siya, wala na pong Thai part. Papakamatay na lang ako. Pero nalala ko yun. So, yun yung first attempt to record. Kaso talagang walang kuryente. Tapos, namamawis na yung mga tao. So, 8 o'clock na wala ng kuryente. 8:30 magsa-start na. Wala pa rin. Tapos, sabi niya, sige, paglabas ko, namamay pa yung mga tao. Tapos, talagang nakasuit pa ako noon. Pawis na pawis ako. So, parang yung mga elements hindi tugma. Di talaga. Tapos, pag sabi ko, tumitingin ako sa crowd dun. Tumatawa sila, pero ang masaklap nun, nagpapaypay sila. Oo. So, the whole time, pag may crowd shot, nagpapaypay sila. Malala pa nun, pag tumatawa sila, mas lalo umiinit. Oh, yun din, no? Oo. Kasi energy, ang init nung, ano din. As in, after nung set din, di ba? Pagkatapos yung magsalita lahat ng stage tayo, umalis na ako. Oo, ang init. Ang init, sobra. So, init. So, yun. Nag-attempt naman ako lalo na yung time na yun, si Andre ang tumutulong sa akin to shoot down niya for me. So, may equipment siya. Ba't mo tinuro? Andre. Hindi, Andre. Di ba si Andre? Yeah, si sa gig house. Ah. So, after nun, medyo na muna ako. Parang, okay, hindi din kasi ganun ka... 2022 yun? No? Or 2023? Oo. Something like that. After pandemic. 2020, parang kakatapos lang ng pandemic. Kasi sunod-sunod yun after nung Cool Pals special sa sa Music Museum. Ako naman later that. Si James din, after mo, di ba? So nagsunod-sunod kami na our specials. Kasi yun nga. Pero yung ang maganda naman Kasama yun. sa jokes. Kasama yun sa ano. Ipunin mo lang, hindi naman. Hanggat hindi naman ako nandun sa sisikat ako, gusto ko sumikat agad. Gusto ko, pag nandun na tayo sa point na masikat na, at least marami kang bala. Hindi yung sumikat ka tapos biglang ano nang gagawin ko? Wala na akong material. Wala na akong material. Hindi pwede. So, pero from 2022, sabihin natin 2024, sinut mo yung Cool Pals special. Tama ba? 2024, 2023? 2025. Tama, 2025. Tapos ngayon, 2026, 4 years din yung gap para magkaroon ng attempt ulit. Ano, nabisi ka lang ba talaga? Hindi, kasi ngayon, tinamad ka? medyo meron na tayong naipon na production team. Gets. So, medyo nabubuo na yung team. So, medyo meron na, kay Fade, parang... Full prod yung Cool Pal. Nagpunta kami doon ni Red. Putang na full prod. Parang siyang radio show. Putan dami, may mga Gaffer. May mga nagsasabi siya, sa katatayo. Joker J. Yeah. Oo, so may team ka na to help
make it easier for you to, na hindi ka mahanap ng ibang tao. Oo. So, medyo may gel na, kilala na nila ako. So, mas madali nilang ma-vision. Lumaki din yung community nyo. Oo. So, ayan. So, sakto. Sana ito dahil sa Cool Pal Special, magkaroon ng interest to watch my hour special. Tsaka may learnings na tayo from sa akin, yung sa inyo, yung sa Benta Nights, pati lahat ng mga online shit na nirelease ng mga tao. Kumbaga parang talagang ito na yung pinaka-prime time talaga na... Oo. na Napaka magawa bunso ang atake ko dito eh. Bunso mentality. Nakita mo na lahat ng tama at maling ginawa ng mga kapatid mo. Oo. So, medyo nakatapos ka ng maayos sa college. Oo. Kasi alam mo na okay, pag nag-drugs ako, ganyan babagtaan ko. Tsaka ano yung acceptable, ano yung hindi, di ba? Oo. Parang gano'n, no? So, Ano yung saan successful. magagalit si mama at si papa? Oo. Di, wag mo nang gagawin. So, bunso din kasi ako. So, parang, I want to observe muna how and then see kung saan nga nagkakamali or kung saan pwede kong i-strengthen pa. So, maganda. So, kung hindi nyo na-guess yung sandwich, feeling mo hindi mo Nasa, i-go-go or pa rin iniisip naman. mo na. Kasi the way na binessage mo kami sa group chat na, uy, natuwa ako kasi na-inspire ako doon nung tumugtog ng Betamax yung sandwich dito. Parang naisip mo na yung, finally, yung konsepto ng special mo. Pero Oo. before that, iniisip mo na Gagawin namin yung special. Pero Wala pa konsepto. Yung drive to really do it, medyo na hold back ako dahil parang may missing part pa yung special. Parang ayokong i-go na parang hindi pa ako... nawawala lang. Oo, nawala lang. Kailangan meron na Alam talaga. mo yung missing part na yan, Jimmy? Ikaw, pare. Ang galing. Boom! Bam! 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 Galing, ang galing. Sip! Sip! Sige, pwede ka na nga Pwede talaga daw mag-opening magpakamatay. Pwede ka na magpakamatay din. Nasayo mo na yung pinaka-importanting line. Mawawalan na ako ng bonus episode. Oo nga. Magbanko ka muna ng mga 5 HKM. limang bonus episode. Tapos pwede na. Grabe. Yung mga baguhan naman ng mga komedyante na nag-hour, ganyan, o gusto nilang meron silang sarili, okay yan. Okay naman. Okay yun. Sige, tirahin nyo na Kahit naman tirahin. tayo dati, di ba? Nag-one... Ikaw ata unang Ako nag-one yung hour sa unang most. ako yung unang nag-1 hour. Hindi Nag-one sa hour most. siya sa most. Saka si Muman. Sa Emperor's, Ay, puki ng ina mo nga. Emperor's, Nalala ko yung Emperor's New Spot. Oo. Barney Looney. Barney Looney. Kasi, Ang hari ng tugma. Dude, alam mo nakakatawa dun? Yung spotlight niya sobrang intense. Pawis na kami sa stage. Oo. Tapos sobrang intense sa spotlight. Doon pa nagpo-perform ka, nakikita mo yung laway mo tumatalsik. Tapos yung mga crowd nandyan lang, nakakanga sila eh. Oo, naalala ko yun. So puta yung mga pasok na yung mga laway namin sa mga tao. Ganon pare. kalino. Ay, fuck. Ganon kalinaw yung ilaw. Sobrang white beam light siya eh, na hindi naka-diffuse. Parang yung kinukuha ka na ni Lord Light. Parang ganun pare, ganun yung spotlight nila ron. Kasi ang lit lang niya eh. Kumbaga yung distance ng ilaw tsaka ikaw talagang ganun talaga. Kala ko malala na yung sa boss eh. Ang ginawa ko lang naman, kinumpile ko lang lahat ng mga jokes na sinulat ko para tapos din ang daya ko din nung kasi kanta yung dulo ko eh. So ginawa ko lang din lahat ng mga kanta ko. Ngayon ko alam natutunan yung magka-cluster ng jokes para may thema, yung theme. Tagal mo na nag-stand up, ngayon ako natuto niyan. Hindi the way that. Kasi syempre ang mahirap doon. Mas malakas to eh. Pero may kapareho siya na di ganun kalakas. So paano ko ika-cluster yung dalawang? Kasi ang mentality ko parati, nakakatawa sa dulo. Tapos yung sa Oo. mid... Yung sa gitna hindi na nakakatawa. Hindi, alam mo naman yung sinasabi ko. Tayo? Pinapagyan mo ako sa bisita. Ine-edit yan yung part na ine-edit na yung audience. Ganun. Yung cut away na isang audience, pare-parehas eh. Paulit-ulit. Hindi, pero kapag nanood ka ng ibang special sa Netflix, kaya nagulat ako din na hindi nakuha yung sa inyo eh. Kasi pag nanood ka ng iba, like may isang Thailand guy doon na mayroon siyang 2.5 hour special. Tapos halatang halata na pag kinukuha mo, yung joke na supposedly crowd reaction doon, parang iba yung pinagkukunan, hindi genuine yung tawa. I think Parang material nga talaga yung rason more than the production of yung enjoyment ng audience. Paano ba siningil nyo na solid? Hindi, wala nga. 100 million. Hindi naman. Wala nga offer eh. Wala. Grabe. Material talaga. Material yun. So, hindi mo din masisisi kasi meron silang pinoprotektahang, di ba, business. Oo naman. So, sa atin naman. Kaya best YouTube, di ba? Kasi ikaw may hawak niyan eh. Baka dahil nagsulat kami ni Andy ng recommendation letter. Sabi Hindi nga nakakatulong yung recommendation letter eh. Sabi ko nga, Dear Netflix,
Please accept these bad boys. Meron nga yung kaklase ko ng high school, may recommendation letter siya mula dun sa school namin, papasok ng school namin, Miriam. Tapos yung interview siya. Oh, who's your friend? Tapos yung nasabi lang niya na pangalan, notorious na estudyante dun sa Miriam. Hindi nakatulong. Hindi siya kinuha. Siguro doon mo ng valedictorian yung puta na magbibigay sa iyo recommendation. Puta. Yun yung sinabi ko sa recommendation. Kung gusto nyo talagang makancel, Edgy, pare. edgy, pare. So ayaw nilang siguro wala pa kami sa level ni Dave Chappelle na pwede kaming gumawa ng mga jokes. Undeniable, no? Kasi may ganun like si Dave, di ba, pati nag-walkout na yung mga taga-Netflix. May Netflix pa rin siya. Di ba? Kasi magaling siya eh. So kailangan namin muna talagang maging magaling. Tsaka yung kailangan clout, namin maging legendary. Dapat ganun. So, From undesirable to undeniable. Sabi nga ni Steve Martin, be so good they can't deny you. Oo. Talaga yan. So, Kaya yun si yung... Bill Cosby, di ba? Walang kwetang reference. Walang kwetang input Oo nga, galing. by Andred Bernardo. Tangin na nagtatanong, nag-ano pa siya ng sit. Di ba dapat nakakatawa yung una, nakakatawa yung dulo. Tapos yung gitna, tangin na di nakakatawa yung gitna. Nakakatawa pa din, pero like short and sweet sa umpisa. Short and sweet. Malakas, pinakamalakas sa dulo. Yung clustering kasi, para lang madali mong Maalala. yung Maalala yung jokes. joke. Lalo na pag you're doing long format, i-chunks mo na siya, di ba? Parang, Ang itsura ng setlist mo nun, parang 5 bullet point na lang. Oo. Parang ganun. Oo. so, Hindi 27. mas madadalian ka lang. Di mo naman kailangan gawa ng Ang ikli kasi story. ng jokes niya. Yun yung problema niya. Kaya tas minsan, One-liner ka. Borderline. pero hindi rin eh. Parang like kunwari, minsan meron kang joke na 3 lang yung punchline. Tapos ako parang, pwede pang madami yun eh. Alam mo yun? Ewan ko. Ako dito. Ayun na maganda. Kuwari, meron kang lumang joke na pwede mo pa i-stretch. Yun, balikan mo. Di ba? Stretch Pag mo. wala kang masulat na bago, balikan mo yung lupa. Maraming ganun. Oh. Saka yung pag-cluster naman, kuwari, may mga puro one-liners ka. Yung one-liners, kahit saan mo pwede ilagay yan eh. So, hindi mo naman siya kailangan ilagay sa isang cluster talaga. Kahit in between set, jokes, ganun, kahit saan. Unless talaga makluster mo sa isang... Hindi ano na siya. Ayan. Chunk na talaga siya. Tangin na nag-ano lang tayo dito. Nag-brainstorm lang tayo dito. Technicalities. Inside baseball na tawag. Alam mo eh. What makes it easier for you on stage? Yun lang naman yung gagawin mo eh. Ito yun, nasa magandang posisyon din si GB kasi nandito ka na parang... May clamor na eh. Hindi, may clamor. Definitely may clamor. Matagal na. Yung nasa posisyon ka na ang dami mong material. Oh my God, yes. Sobrang dami niyang material. Tapos, ang ako naman kasi, ang atake ko noong time na yun, po-performin ko, ano yung recently pino-perform ko para fresh pa, para, alam mo yun, hindi ako magbabago in everything. Tapos, kumbaga yun yung currently tinutour ko na set, di ba? Pero ito, dahil binigyan mo siya ng tema, huhugot ka ba sa baul nito? Oo. Talaga? As in, Yun yung parang kapoera. kapoera, hindi nila alam, ha? Gulat nga ako, akala ko na-post mo na yun somewhere. Hindi. Na-post ko yan para konting pangit yung quality. Pangit Ganun. quality, So, hindi ibig sabihin na post mo na, hindi mo na pwede post ulit Tagal or na. gamitin. Nag-MRT Kasi pa minsan si di Gigi. siya... Alele. Sabi ko, nag-MRT ka pa na. Oo, di totoo. Alam mo kung paano nag-originate yung joke na yon. Nandun tayo may isang open mic sa Jupiter. Anong yung... Sa Strums. Hindi. Open mic siya. Parang hole-in-the-wall na bar. Distillery. Distillery. So, ang kasama dun sa open mic, Keystone, si Mac, pati si Fritz, yung gitarista, saka yung drummer, acoustic sila eh. So, nakatayo kami lahat doon. Tapos may sikip siya. Tapos sabi ko, pucha, walang kwenta rito yung kapoera. No? Pag-away tayo ng kapoera. Sabi ko, walang kwenta. Tapos parang dinidemo siya, tawa sila ng tawa. So, dinala ko lang siya. Kasi at that time, meron din akong joke about commuting. Yeah. Yung dangerous place, ganyan. Living in the baby gote, gano'n. So, dinala ko lang siya sa isa pang crowded area, which is MRT. Tapos doon ko ginawa yung joke. So, tagal na nun. So, Tagal na. yung paghugot sa baul is something na parang, okay, ang kami ko nga pwedeng gamitin. So, kukunin ko siya, lalagay ko dyan. May mga bago, in-betweens. Tapos may mga luma. Sa atin lang siya actually, tayo lang may alam nun. Oo. Na baul joke siya. Oo. Alam mo yun. Kasi yung performance mo, hindi naman nila kita eh. Sa performance mo, parang ngayon mo lang naisip. Lalo na pag tinahi mo siya in a way, na kuwari sa commuting, parang galing. Doon ako Sa Wingman, nakita ko yun sa Wingman. Wingman, putang sa Tagig. Oo. Grabe. Sa Akasha. Tagal na. May mga venues parang ako naaalala na parang, fuck, nga, no, ginawa natin yun.
Ganun ka. Pero ang daming, may paborito kaming joke ni Rex Navarrete sa'yo. Which is yung burger machine. Oo. Yun yung gusto kong... Yeah, yung wild. Like, paano naisip ni GB? Like, parang sinasabi ni Jed, hey, Andrew, how do you think GB thought of it? Don't talk to me, Jed. Hindi kasi may myth talaga siya eh, na galing daw dun sa duwende doon sa ano. Totoo yun. It's Totoo a yun. myth. Totoo yung Yung myth myth. na yun na galing daw sa duwende talaga. Meron Tapos ginawa daw niya talaga. ng... Ginawa ko ng story. Binuhay ko lang yung kung ano nang pwede mangyari. Sa katotohanan, isa sa mga treasured moments ko sa comedian yung sinabi ni Rex na favorite niya yung joke na yun. Parang ganyan sa 1980s. Oo. Tapos sabi niya, I love that joke. The demon dwarf. Ganyan. Yeah. Tapos, may time na lumapit siya sa isang gig. Sabi niya, you do burger machine. I will do SBC Packers. Nagbarter siya. Kasi ayaw niyang gawin. Kasi Pero ayaw niya- daw, nag-ulti ka. Kasi ang problema nun sa burger machine joke. may lugar lang siya eh. May lugar siya. Ah. Tapos nakakapagod siya performin. Hindi, saka, minsan, ginawa niya, sabi niya, can you do the burger machine joke for me, please? Sabi niya gano'n. So, Kaya mahaba din siya. nasa Baguio kami. Walang burger machine sa walang Baguio. burger, wala. So, parang walang may alam na... Mahirap. Hindi siya ganun kadali na pwedeng na mag-gets ng mga tao lahat. Pero yung... Kasi minsan sabi ko, gusto ko marinig yung luma, gano'n. Ayaw na niya, ni-retire na daw talaga niya. Pero yung sinabi niya na barter na SBC Packers, sabi ko, okay. Sabi ko. Tapos nung ginagawa na niya, nasa likod ako, tuwan-tuwa ako kasi narinig ko siya live. Yeah. Kasi all my life, narinig ko lang siya Sa Flash. sa Flash, sa YouTube, ganyan, sa MP3. Pero yung ginawa niya ng live, iba. Iba Iba yung feeling. Yung huling show namin, ginawa niya. Oo. Tapos ako parang, fuck. Oo, di ba? Ito lang yung joke na in-announce niya na gagawin niya. Sabi niya, it's a great show. Thank you guys. I'll do this one for you. It's called SBC Packers. Nung sinabi niya, pumutok yung tao. Nagwala. So parang, gumanon. So parang tangin na sana ganun din ako. May joke ka na. Sabihin ko, guys, gagawin ko yung luma out joke. Guys, gawin ko yung come tribute. Tapos bumawin yung mga tao. Sa incel. Hindi yung tipo, tangin na ginawa na naman yung joke na yun. Very demanding. Like, Pero feeling ko yung burger machine joke, nandun yun sa level of most requested talagang. burger machine, yung mga pato. Yung pato nga, gusto ko ng dagdagan pa eh. 2009 ko nasulat yung joke na yun. Like, first time mo siya napanood sa... Kasi- quadruple best of kayo sa... Sa Samsung. Grabe. Kasi 2009, bumisita ako sa Iloilo talaga. So, talagang ganon yung observation ko. Talagang puro palayan, ganon. Tapos pagdating doon, paghahanda ka, talagang pato team, talagang hinanda. Tapos talagang hinuli nila yung pato. So, ginawa ko lang dito. Kinatay talaga? Oo, kinatay talaga. So, ginawa ko lang ng story. So, habaan ko na lang ngayon yung story. Kasi ngayon, single mom, di ba? Tapos mayroong pato doon na nanliligaw sa single mom, ganon. Nakakatawa na di ko nasasabi, may punchline siyang tapos doon lang tawang-tawa ako na, ba't mo sinabi yan siya? Hindi, syempre, joke. Baka Mamaya mas-spoil. Mas-spoil natin. Gagamitin mo yan. Alin? Na-completa mo na setlist mo? Meron na siya. Tapos then, ano na lang, dagdag bawas. Na-perform mo na ng buo? Pag nag-open mic ako Kasi ngayon... feeling ko, 3 oras yun. Nag-open mic ako ngayon. Lahat ng shows, talagang 1 hour just to get myself ready for an hour. Yeah. So yung performance mo, hindi babagsak, ganun. Talagang may flow. So parang siyang tinitraining mo din talaga para hindi ka mapapagod or nagigets mo na. Isang oras pa lang. Nagigets. Open mic. Nagigets mo na kung saan nagdidip, ganun. Okay. Tsaka sulit to kasi, ito no joke to. Last year, nagplano kami ni Victor na mag-tour kami together this year, di ba? So yung March 14, nakatatak talaga yun. Pero hindi pa namin binubook yung venue. Parang naka-pencil book lang, parang ganun. Naglabas ka ng March 14. Sabi ko, wag natin, kasi gusto ko makita kung yung mangyayari. Kaya putangin na manood kayo. Ha? Please. Oo. Please, manood kayo para may pambayad ako ng production. Ang huli niya, napanood yung himala nung binuhat si Nora Honor ng mga tao. Mangyayari kay Jimmy. Sa dulo. Sa dulo siya. Sabi ko na ba, very special yung Arete as a venue kasi katipunan siya. Oh, yeah. Laking katipunan ako eh. So going up in the 80s Alam talaga niyo, Jimmy, doon ako sa kung area. hinatid niya, alam niyo yung HBO, yung kanto. Ito yung HBO. Oo. Ito yung kabayan. Yung kalabaw nila sa yung mga ganun. Alam niyo yung mga lugar eh. Kasi yung lugar nyo, kung saan ka nakatira, tanaw yun dun sa lugar namin. May creek yan eh. So kita namin yung lugar niyan.
So, nung bata kami, sinisilip ko pa yan mula doon sa bakuran, aakit ako. Putya, nadulas ako natusok ako ng bakuran namin sa likod, oh. Nasaksak ako sa likod. Nung di ba may tusok-tusok na gano'n? Dito. Suksok ako na gano'n, oh. Tapos Bakit nagbabakawa. dahil tumakas ka? Hindi, sumisilip lang ako. Kasi Chismoso ka. Hindi. Kasi may basketball court doon, tapos may ilog, tapos may ibang, kasi subdivision ka, di ba? Tapos parang may ibang lugar na doon sa kabilang magkalapit ilog. nga pala kayo, no? Walkable nga eh. Tsaka, medyo may significance ang Katipunan sa atin kasi ang Comedy Manila talaga para sa akin, isa sa mga first na-build ang temple ng Comedy Manila sa Tomato Cake, Katipunan din, tama. Kaya ako parang, kailangan dun. Tapos, di ba, sandwich, Betamax. yung gitarista pa na si Mong. Kababata ko din yan eh. Talaga. So parang na siya, Marami ng signs. So, excited ako. Kasi pag-uusapan ko di high school ko, yung high school life, college, ganyan. Isang oras lang talaga, Jeeps. Feeling ko. Well, yun ang target. You have to make it really tight na 1 hour para at least hindi siya yung sumobra tapos bilang lalaylay na siya sa ibang tao. Feeling So, ko kasi ADHD na rin yung mga tao ngayon eh. Like, yung special ni Dave Chappelle, like, mga 4 na city ko tinapos yun. Kasi, Pag iba talaga pag pinanood mo eh. Iba talaga. Pero kapag pag live kaya lang, kaya na mahal. ang goal ko din kasi dito is for the first time audience viewer. Yung first time audience, yung first time makikita ko na kasi yung mga nakapanood na sa akin, matik na yan na ma-enjoy nila kahit na jumbling ko yung mga jokes na yan. Pero for those na first time ako mapapanood, sila yung gusto kong talagang panoodin all throughout. So, yun dun ko inaayos yung material ko sa mga first time na umupo. Sino ba yan? Ganun. Tapos gusto ko, huli ko na siya sa first joke pa lang, huli ko na siya, upo na siya. Tapos hanggang hindi niya namamalayan, isang oras na siya nakaupo. Tapos sa kanya sasabihin, walang kwenta pala to, putang ina. Walang ko. Naghalit. Hindi ka ako makalis eh. Pero tinapos siya. Nakita ko, hindi lang magaling magtahi ng joke to eh. Halis na siya, gano'n. Ang galing kasi, may sequence eh. Tangina, bitin. Nagreklamo pa rin. Bitin naman eh. Kaanta ka? Yun yung dulo. Okay. So, I will do my Sorry. song Sinaspoil for ka na. them. Ito yung the spoiler episode. Pero hindi nila alam kung ano yung kakantahin ko, di ba? Kakanta siya ng Himala ng River Maya. Papa Roach. Sobrang seryosong kanta lang. Pero isasama ko na lahat. I will put all Ang dami of mong the... material, Jeeps. Hindi ka maubusan. Lalo na kung talagang galing sa dating-dati pa or... Actually, nag-rotate ka pa rin naman ng mga jokes ngayon. No? Babalik-balikan mo pa rin siya. Kasi hindi naman araw-araw nakakasulat ka ng joke. Totoo. Kasi madalang ko naman makita si GB sa open mic. Pero kung, luma na ba itong putang ilang joke na to? Luma na yan. So, okay, fuck. Maraming... May bago kayo babato doon. Meron. Yung trip namin sa Japan. Doon na yung relationship namin ni Jeannie. Ganun. So, meron. Yung panagusulat ka ba ng material pa rin ngayon? Ano pa rin? Talagang word played out, word for word, ganun. Minsan, ganon. Minsan, hindi. Dati kasi sila ni James talagang Sinusulat. Hindi ako bullets. Minsan gano'n. Minsan kailangan sulat ko. Baka kailangan ko gawin yun. Pero minsan talaga, alam mo nakakatawa. Pag binasa mo kinabukasan tayo, wala to. ang daming ganun. Yung feeling mo may momentum ka pa. Sa utak mo tumatawa yung puta nakakatawa to. The next day parang, tangina na to. Walang kwenta. Parang, ng daga. ang huli kong nasulat na joke, kumakain kami ng mga tawa pa sa Topsy ni Vivian. Tapos sabi ko, Topsy ni Vivian, talagang ipinangalan kay Vivian yung Topsy kasi yun yung best ni Vivian. Sabi ko, wala na ba silang ibang magandang ginawa si Vivian na yun lang? Di ba? Parang, wala bang dinuguan ni Vivian, gano'n. Parang, yun lang yung masarap sa kanya, no? So, the rest hindi na. Tapos, pag yun yung the best, the Topsy ni Vivian, pumunta ka sa, pag tinanong ka ng waiter, anong order nyo, parang, pag sinabi mo, hulaan mo nga, ang first guess niya, dapat Topsy ni Vivian. Kung hindi. Tapos sabi mo, hindi, dinuguan. Mas masarap yung dinuguan ni Vivian. Parang wala akong maisip, ganun lang. Saka yung susunod na sinulat ko dun sa notes ko, a friend who always defends a prostitute. Parang gano'n. Tapos, paano ko na isulat ito? Minsan may mga ganun. May tropa Late night thoughts. Mga ganun. Oo, saka pa. Pag may OCD ba ang prostitute, malinis siya. Ganun. So parang yun yung mga nakasulat na Tapos parang hindi mo naman ginagamit. Dami.
mean, kung i-count mo talaga lahat, pati yung hindi nakarating sa stage, dami talaga nun. Dami. Oo, sobrang... Minsan nga pag sobrang desperado ka, tapos wala ka ma-open mic, tapos pitignan mo yung mga ando ka sa walang kwenta file mo. So, sige, bahala na to. Malaking tulong mga kaibigan ko. Pag magsusulat ako ng joke. Kasi minsan sa kwentuhan. Sa kwentuhan namin. Kasi lalo na mga friends ko since grade 6, 12 years old. Tapos matatanda na kami. Yung mga complaints namin, yung takot magpa-check ng puwet, di ba? Ano ba tawag doon? Prostate exam. Prostate, di ba? Prostate exam. So, yung isa, colonoscopy. parang ang indasulat ko, sabi ko, nakakaya kasi magpa-check ng puwet, di ba? So sabi ko, maganda siguro kung naka-cosplay tayo pag nagpapacheck ng... Kasi nakakaya, di ba? Para pagtatuloy ka na tutok, Iron Man, ikaw na. Di ba? Huwag kang spoil po tayo. Hindi. Ano naman yan? Sinusulat ko lang naman yan eh. So parang yun yung tawanan namin sa ko. Next in line, Garfield. Oh, Garfield ka. One Punch Man. Wala kang mas tanga. Hindi accurate yan. Oh, so naka-cosplay ka pag gagawa ka ng nakakahiyang procedure. Para nakakatuwa. Nakawin ko lahat ng gyms. Hindi namin pa-publish to. Tapos dami namin Ikakat natin tong part na to. Meron kaming sariling version ng joke na yun. Oh, pero meron ding mga jokes na sa usapan, parang masulat ako, tapos si Alexio message, joke ko yun, Jeeps. Ayaw, joke mo ba yun? Di mo lang. Kasi nag-uusap din kami ng tropa sa masahe. Minsan may ganun. May mga ganun. Wala talaga eh. Yun din eh. Parang in spite of that, ang dami mong material na meron. Tapos siguro like 1 out of 1,000 punchlines yung may parallel thinking. Oo. Diba? So, ibig sabihin talaga sinusulat mo siya properly. Alam mo yun, yun yung totoong ano doon. Kami nga ni Alexio, kunento na ni Alexio doon, pero dito si GB kaya sasabihin ko na may joke writing session, tapos nag-imbita si GB sa bahay niya. Tapos, sige, punta tayo. Fuck, si GB ito. Matututo tayo. Naka-ready na kami ng jokes ni Alexio. Tapos pagpunta namin, tayo na, naka-shirtless ka na, nanonood ng Thundercats. Puta, hindi mo na... Oo. Hindi mo na pinag-shit yung mga shirts ba? Kadalasan kapag may nagayaan na comedian na magsulat tayo ng jokes, kadalasan walang mangyayari doon parating ka. Pero may masulat ka after. Pero after. Yun yung kailangan sa brainstorming kasi o kaya magsusulat ka. Kailangan na doon kayo sa nag-enjoy kayo, nanonood kayo ng something. Kung first time mo ng Thundercats, like putang na, may joke doon eh. that you can write na hindi nakikita ng iba dahil napofrustrate ka dahil pumunta ako sa isang workshop, hindi naman pala nag-download kami ng Thunder. That's a joke on its own, di ba? Putang na, hindi na ako pumunta dyan sa... So, yun yung mga pwede mong gawin, yung mga awkward. Tapos then, yung mag-enjoy kayo, kukentuhan, ganyan. Doon lalabas yung imagination, creativity, kasi kailangan mo mag-isip. Pagpipilitin mo, pwede. You'll give time to write every day. Pero yung mga ganong moments na magkakasama kayo, enjoy mo lang yung conversation. There is something that you can pick. Anong standards mo dito sa material na pipiliin mo sa special mo? Mas nakabase ka ba sa tema or mas nakabase ka na parang tangina dapat malupit tong joke na to? Kasi dahil mo nang pinagpipilian eh. Dapat may yung mga jokes will be relatable and memorable sa mga tao na pagkatapos ng special, sabihin nila, nakakatawa yung ano. So gusto ko bawat 80s, 90s, 2000s, meron silang kakapitan na joke na nagustuhan nila. Yeah, every crowd can be there. So yun yung gusto ko mangyari na parang kailangan mapatawa ko sila dito. Talagang yun yung inano ko parang... May future GB rin na robot. May future ba? Abot pa sa future? Hindi naman. Nakakatawa yun. May astronaut na GB. No? Sa taas. Yung dulo na, no? May AI GB. yung nagsiset ka tapos may asteroid na napabagsak na gano'n, no? Yun yung nakakatakot. Sorry, mabilis lang yung AI shit na yan. Dude, meron si George Carlin, yung buong set niya AI lahat. And putang ina. In AI, si George Carlin. Parang binase sa humor niya, yung material. May AI na ba nung panahon ni George Carlin? Hindi, yung ngayon, yung nirelease na. Binubuhay nila si George Carlin through Tangina, AI. weird nun. Weird. Sobra. Hindi na tama yun. Hindi na nga tama yun. Medyo Ano weird siguro na. may consent. May consent daw sa family. So, Pero kahit na tangina gusto mo mapagkakitaan ng anak mo ng ganun. Paano okay kapag may AI Kung ikaw ba sapat sa putangin ng iniwan ko sa'yo? Kailangan pa ako pagtrabahuin pagkatapos kong mamatay? Putang ina. I don't know, it's a weird AI bullshit thing.
Hindi yan bullshit yun. Kahit yung hologram Tupac, nawirdohan na ako. May hologram chick. Oo, yung nag-rap siya. Nag-rap siya kasama ni Snoop Dogg. Si Snoop Dogg. Parang weird. Tapos mas malaki yung katawan niya for some reason. Mas batakik. Isipin mo, nanonood ka ng pelikulang Pinoy MMFF, tapos biglang si Dolphy kasama sa kara. In-AI lang siya, no? Di ba? Medyo Weird. Medyo Parang weird. weird. Parang ako matatawa sa punchline niya. Bagay. Meron na nga na ginawa kami dati yung kay sa amin nila Bong Navarro na 'di ba nag-time travel siya. Oo. Tapos parang na-meet niya si Dolphy sa isang era na ano pa siya, live performer siya. Tapos nag-play si Epi. Kamukha kasi Tapos niya. puta, minikapan talaga siya tapos pinagbihis siya ng Dolphy. Gago, minsan tumatayo balahibo namin eh. Pag tumitingin kayo, parang puta siya talaga to. Pati yung pagsalita, kuha and everything. So parang that in itself pa lang ano na eh. Oo. Harrowing na eh. Paano pa kaya kung AI na Yung at least yung bumalik sa time. Paano ito? Present time. Nandun siya. Diba? nilagay lang. Yung ilang shot. Pwede mo i-AI eh. Ako kasi magkakaroon ng humalong the release na reunion. Isipin mo in-AI Na na si lang, Boy ano. to yung director. At si Babalo Huli mo, ilagay in-AI siya doon. Oo. Oo, di ba? Puta, may hologram si... Pero parang papunta na rin ng pelikula sa ganun eh. Yung Si Mark Hamill, ginawa nilang batang Luke Skywalker na CGI. Tama. Pati si Paul Walker na. Oo, napatay nga. na. Ang unang ginawa ng ganyan, si para sa akin yung si The Crow. Si Brandon Brandon Lee. Kasi kailangan nilang tapusin yung The Crow na movie, diba? Hindi, pero double yun. Double pero ginamitan nila ng Sinuperimpose. Ganun din yung ginawa nila kay Paul Walker. Kapatid niya. Tapos sinuperimpose ng makeup. Parang ganun, digital makeup. Pero yung kay Mark Hamill, CGI talaga. Oo. Na batang Luke Skywalker. Kaya medyo, ako na-weirdan ako doon. Kaya, ba't nagpatay? Hindi, sorry. Sa ako na. Natang-ina nito eh. Sorry. Yung First time na tayo magkakaroon ng on-topic episode. Sinira ko. mga fears mo eh. Hindi, ang fair ko lang sa AI, baka kunin yung trabaho ng mga stand-up comics. Hindi mangyayari. Ang layo pa. Like, AI, right me. Dexter, no? Yun yung nangyari. Hello, ako si Blue Oliero. Same na same lang. Live tayo eh. We are enjoyed more live. Actually, on stage. sobrang layo ng live sa... Yun din, yung sa special nyo ngayon, meron ka bang feeling na sana yung mga nakapanood nito nanood ng live kasi gusto ko rin marinig yung tawa nila. Parang ganun. Sana sundan nila yung mga live shows. Kahit sa pa-convert. Comedy Manila, sundan nila. Kasi yun din yung aim eh, is to use the Cool Pals kasi since may community to be able to promote yung stand-up to a wider audience or more new, makaka-capture ng new audience. Kasi sasabay, isipin mo, sinabay yung una-una yung to close the year, Benta Nights. Diba? Tapos start the year, Cool Pals. Tapos then, susundan na ng March. Tapos June, yung Best of Comedy Manila. Tapos yung Oktoberfest. Tapos dati yan pa, parang gusto natin mag-snowball palagi. Na, Momento. oo. Tapos then, merong mga 3, 5, 10 na umangat sa ranks. Yes. Na para maging O headliner. nga, Andren, tangina nito eh. Ang tagal ko ng Rising Star. Oo nga. Papunta ka na sa hardworking. Wala sa hardworking comedians. Yung joke na yun, guys, yung pag nanood kayo madalas ng show. Yung pag-intro na, pumunta kayo na, Rising Star, tapos hardworking Pag comedian. hardworking. And baka mapunta pa yun, one of my good friends. Oo, papunta na. Yun yung wala. It's nice to see him back on stage. Ganun na introduction. We miss this guy. Ang pangit ng one of my good friends. Yan na, wala. Yun yung credential mo eh, no? Kaibigan mo yung host. Natawa kayo sa akin, may kaibigan din ako komisante. Pakuwenta, puta. Pero si Andren tsaka si Ray yung pinag-close niya ng Cool Pals Awards. Mahirap na environment yun. Dude, sobrang like, buti hindi nila sinabi na ako magko-close. Kasi pag sinabi nila ako magko-close, Sinabi nila sa inyo para mga... magsaset na ako 15 minutes. Game, sabi ko. Hindi magko-close ng putang inang show. Maganda. Kasi Maganda kung ginawa niyo ni Ray actually. Sobrang galing. Tapos si Ray rin, nag-perform din sa 12 Monkeys, yung Christmas party sa 12 Monkeys. See? Kami yung mga auxiliary, pare. Alam mo, yung kay Ray, Sponge ang pumili niyan eh. Not really us. Talaga? So pag kuwari, gusto mag-collab ng Sponge, like si Trix Parco, tatanong ko si Trix, sino yung gusto niyo mag-open?
And then si Ray, sama niyo si Ray with Roger. So si Ray, di ba? So yan yung maganda pag kuwari nakikita kay Benta Nights or nag-feature sa ibang at least meron na talaga nagkakagusto talaga sa performance niyo. Tsaka si Ray, naggaling talaga siya sa grind na... Yes. May Kasabay ko. Nalala ko dati, pinakaunang time na kinuha namin siya ng opener. Nag-double show kami ni Vic. Pagkatapos ko mag-open kay Jokoy. Tapos yung mga tao sa Moose, nakakatawa kasi sinundan ako from Jokoy show. Puta, naka-suit. Oo. May iba, naka-long sleeves. Parang hindi nila in-expect na, bakit ganito lang yung menu dito ngayon? Parang ganito. Sa mouth. Tapos parang sinasabi ko talaga before the show, sorry po, bar lang po talaga ito. Hindi, okay lang. Nag-enjoy kami. Kumain silang show pa. Naka-red door sila. Gets naman nila experience. Ano mang gusto ko kay Ray? Pag sinabi niya, kasi may mga comedians na nanonood ng show. Gusto ba ka manood ng show? Talaga manonood lang talaga siya ng show. Kasi may ibang comedians, sabihin, pwede ba ako manood? Pero gusto talaga niya mag-set. Ay, nako, pare. Ay, nako. Ako, Ting. mabait ka kasi masyado. Mabait ka kasi. So, Ako hindi ako tinatablan yan. Bahala ka. Maligis ka sa green room. Pero si Ray, pag sinabi ko, gusto mo mag-set ka na. Hindi, talaga, manonood lang talaga. Hindi, sige lang, ano pa? Hindi, manonood lang talaga ako. So, alam mo na talaga na manonood Righteous lang siya. yan yung righteous. You're right. So, yung set ni Ray nun, bumobomba siya. Tapos, kasi si Victor yung gusto niyang maganda. Tapos naalala ko yung sinabi ni Victor, bakit ganun? Nag-kill naman siya. You never know You never know talaga. Pero ang akin is, si Ray, matagal na siya nag-show ng brilliance niya. Yung consistency na lang that she needs to work on. Then, din siya tumigil din siya for a time. For a time, So, may kurento si Ray tungkol kay... Bumamba siya sa Mouse, tapos lumapit lang si Ryan Rems. Tapos sabi na lang, alam mo Ray, meron eh. So, umalis lang. Minsan kailangan mo lang ng ganun. Kailangan mo rin na pag bumomba yung tao, not necessarily na, dahil na pag comedian nanonood sa'yo. Kasi may mga tao nagsasabi, pag nagpakita daw ako sa open mic, si Jud sinabihan niya ako, meron ako set na kahanda pag nagpakita ka sa open mic kasi po-perform ko yung A-set ko. Tapos ako parang, komedyante ako pre, alam ko yung, marunong ako manood ng comedy, alam mo yun, kung bumabomba ka ngayon, pero nakita ko meron pa rin, alam ko yung value mo, di ba? Hindi ko kailangan necessarily makita ko mag-kill. We need you to kill sa actual show. Sa actual show, tama. Yun yung ano. Kasi ako, pero hindi nila alam. Kung makita ko lang yung luma mong set sa open mic, ibig sabihin sa utak ko, di mo na akong bagong open mic to Open mic to yun. Pero iba yung feeling kasi ng, like ako, I went through the open mic system. Tapos nung nag-show na ako sa Kick, like iba pala yung feeling ng kaba ng show. Diba? Sa kaba ng show, open mic. At yun yung kailangan ko masanay, yung kaba ng show eh. Nasanay na ako mag-open mic. Pero Sa open mic kasi, walang tumawa. Okay lang, open mic to eh. Pero sa actual show, putya, kailangan lahat nakakatawa. Tapos sabihin ko kailangan nakakatawa, bayad ako dito. Tapos, sinasabi ko din sa ibang comedian, like, ba't ako nalalagpasan, ganyan, na gano'n, ba't ako wansama, gano'n. I-appreciate kayo nagtatanong ng ganyan. Sabi niya, if you want to get more gigs, you have to be the talk of the town. Amongst comedians. Sabi ko, kahit wala ako, hindi kita napapanood, umaabot sa akin yung tangan ng galing ni ano. Totoo naman. Ganun naman talaga. May group chat kami. Tapos Yun naman talaga eh. may magsasabi na kahit yung mga kapwa comedians mo, sinasabi, pag nandun sa green room, kailangan nilang mabanggit, ang galing nito. Tapos yung mga headliner na nakuha siya as opening act, tangin ang galing ni ganito. So ikaw, makikita sa utak mo, ito mahusay. Sabi, lalo na pag sinabi ng headliner na, meron ng 5 minutes yan or may 10 minutes na yan, pwede mong ano. Then, mabubuk ka talaga at mabubuk. Pero kung kaya mo may 10 minutes ka, pero so-so lang. Tapos din... Tsaka nag-information exchange lahat ng tao. Lahat ng tao magsasabi na, uy, tangin na nakakatawa to. Pag nakakatawa ka, mapag-usapan yun for sure. Siyempre, amongst comedians, mapag-uusapan ka. Imposibleng meron tayong undiscovered talent. Sa sarili nating open mic, tingin mo, meron nag-slip under a radar na genius dyan. For example, low-key lang itong taong na to, si Sherwin. Si Sherwin never ko napanood bago ko binuk. Kasi sinabi lang sa akin ni, sino ba, si Nonong, or someone, parang sabi ko, kailangan ko ng may mabubuk bang bago dyan. Parang tatlong tao nag-recommend kagad. Sherwin, parang ganun. Meron din, sino ba? Si Richard, I think. Si Richard never ko pa napanood bago ko siya. Richard Tan? Oo. Hell yeah. Bago ko siya binuk dun sa linya. Tapos ako parang, okay, good. Diba? Parang, kumbaga parang, kailangan makarating ka dun eh. Hindi naman pwedeng tayo na may magical. Or pinakayo ay mag-send sila ng set nila.
Tapos ako, malamang send mo sa akin yung nakakatawa ka. Alam mo, send mo ako ng pangit na set, di ba? Mag-send ka ng putay na brick wall na 4 lang nanonood. Sige, game. Di ba? Ang dami ng si Gold. God rest in his peace. Pero si Gold, nung nagkikill siya, parang ang tingin ko, parang dark lang to eh. Kaya Tapos nung nakita ko siyang bumomba, tapos nilalaban niya yung joke niya. Sabi ko, okay, hindi pala siya parang nanggagago lang. Gusto niya talaga magpatawa. Reset talaga siya. So, doon ko siya tinry din, di ba? So, parang yun yung mga, I think, dapat ina-underestimate din ng mga tao na kapag hindi ka pa na bubuk or parang hindi, feeling mo kulang yung nangyayari sa'yo, look inwards muna bago mo isipin na, hindi ako napapanood eh. Parang Pag 30 minutes ko, gusto mo mag half hour na show, kailangan may tight 10 ka. Na pag kinuha ka na magte 10 minutes, putya, manina sa'yo yan. Kasi mayroon ka pang 20 more minutes to work with eh. So, ang kaya mong bubunutin. So, yun yung isang sign na okay ka, na consistent ka, is that talagang kaya mong tight material that you can work with. So, yun yung inaano ko yun yung parang gusto natin. Tightness above all else. Oo, saka kahit saan ka sa lineup. yeah. Ikaw una, ikaw dulo, gitna, kahit saan po siya kaya mo mag-kill. Wala Yun kang the best. Una? Hindi. Well, ako, paborito, alam niyo naman, paborito ko talaga manguna sa lahat. Kasi parang nung sa cartel pa lang, yung ginagawa nila sa akin eh. Parating, ikaw una rin. So parang naging comfort zone ko siya eh. Parang ganun. Yan din eh. Like when I started, ako parati opener eh. So, yeah. Talaga? Nung keg. Hindi, ganun dati kasi, di ba, pag may bago, parating siya yung opener. Parang, Hindi, ganun naman yan. kahit anong style mo o genre mo, ikaw una, puta. ngayon, may mga Kasi parang pag ikaw yung una, makakasulat ka din ng ano yung pwedeng material that works as the first comedian. Yeah. 'Di ba? Parang hindi ka naman meron kasi pag nakatapos na yung tatlo, pwede ka nang medyo okay, mabagal yung simula mo. Yes. Namasahe na yung audience, okay na ako, pwede ako mag-lax na ano. Pero pag ikaw una, rapid fire pag una ako eh. Puta like oo, energy-wise, ganon. Kaya minsan napansin ko din yung comedians, pag sila una, tapos Nilismaya na sila. hindi sila nag-a-adjust, Oo. kailangan mag-a-adjust ka. Yeah. Kung ikaw una, bigyan mo ng konting energy. Bigyan mo ng konting ano. Dahil Hindi ako pwedeng... matagal ka na. Dapat marunong ako mag-perform ng, kumbaga, parte ng performance is alam mo kung ano yung energy ibibigay mo tsaka imamanipulate mo yun, di ba? Parang ganun. Not to like parang romanticize the old days. Pero like, I think nakatulong talaga yung mga crowd na di nakikinig. Maingay. Nakatulong siya. Totoo lang eh. Sa totoo lang, nakatulong siya. Siyempre nung time na yun, burat tayo, di ba? Isipin mo, i-apply mo lahat na natutunan mo noon sa ngayon, mas lalong nakikinig yung tao. Kasi di ba? may alam ka kung paano kunin yung attention nila eh. So parang... Meron pa tayong unique situation na di pa masyado naranasan ng mga bagong comedian ngayon. Nalala ko dati, sa Uno Morato, pa nag-open mic tayo, sobrang sikip, di ba? Tapos yung comedian na next, nakatayo na sa tabi mo. Puta, minsan Okay, si sa Chino Liao yung kasunod mo. Puta, laki niya, nandito siya. Tapos puta, nag-perform ka, ganyan lang kakitid yung room mo. Tapos puta, may nakatayong nakaganon lang dun. So parang, putang ina, sobrang hirap na ako kumuha ng attention sa 4 na tao na noon. Nakatayo lang. Tumayo pa dito yung susunod na comedian. Tapos madalas tayo lang. alam mo may time those were the days. ang ginawa ko, para hindi madismaya yung mga comedians sa kami-kami lang, merong jokes inahat. Kumbaga, mag-write ka ng topic na gusto mong gawa ng joke. Tapos, as the last bit, yun yung gagawa mo ng joke, yung nakasulat sa hat. So parang yung mga comedians, hindi na alam kung ano yung gagawin nila. So meron kang something na pwede mong tawanan as a comedian. Tama. Tapos pag nagawa mo ng joke, di sa'yo na yun. Parang gano'n. On the flip side, meron ding rooms na sobrang dali naman. Na sobrang developed na yung room. Na alam mo, parang meron tayong kapihan na pinoperforman dati. Yung sa Katipunan din yata yun eh. Esteban Abada, to be specific. Pero dun talaga. Craft. Okay. Craft. Craft. Tapos naalala ko lahat ng joke ko gumagana. Oo, naalala ko doon mo ginawa yung yung langaw. Ang dami nagsasabi niyan, no? Kasi sinasabi nila, parang yung langaw bit, di mo ginagawa. Kasi sobrang nag-kill yun doon. Tapos never siya naging ganong kalakas ulit after. Pinorform ko sa Doon yata campus, sa lahat. doon ba nag-umpisa si Aldo saka si Micah? Baka. Doon yata. Or si Nonong din yata. Ay, sa Tomato Kick pala si Nonong. Si Jeannie doon din yata sa Craft. Yan. Tingnan mo, Katipunan talaga, Oo, pare. Katipunan nga halos lahat. Ang dami Saya. rin. Madami rin tayong rooms dun sa Katipunan.
Meron pa tayo doon dati sa may ano rin eh. Shit, nalimutan ko rin yung pangalan. Pero doon din, Esteban Navada rin, pero doon sa may McDo side. Parang meron din doon tayo. Tangin na yung mga performance nyo dati. Sa katips talaga, bruv. Then saka campus show din. Unang campus show yata natin. Ateneo din nata eh. Hindi, Lasal tayo una. Tama, tapos Ateneo. Wala na din tapos special. UST. Sa Ateneo, doon ata ang pinakaunang napanood ko Ay, kayo. UP muna, tapos UST. Yeah. Sa Ateneo, nag-Rex Navarrete show din. Oh, ang dami ko rin nakuhang audience dahil doon nag-open ako kay Rex. Mga ganong klaseng pero ibang theater ka, no? Arete na ngayon, no? Arete, hindi na Erwin. Erwin! Grabe, laki din Erwin nun. Theater, 900 So, yun. gano'ng karaming theater sa Ateneo? May isang silang Apat na ata. Kasi may auditorium pa sila eh. Auditorium, nag-perform gym din pa. ako doon. Auditorium, tapos yung Black Box. Yung Black Box maganda. Grabe, ba't ang dami lang theater? Ganun ba ka Well, syempre daming maganda. nag-aaral sa Ateneo? Oo. Oo Dami. Okay. Dami. Saka open to the public yung theater na yun. Okay. Pwede Hyundai kang- Hall, di ba? Oo. Sakto nga din yung sakyan ko, Hyundai. Oo. Maraming sakto eh. Kulay blue rin. Oo. Kulay blue rin. Yan. Sobrang ang daming signs. Pag pinag-usapan natin yung mga open mic din, open micers din, ang I think key din, kasi may mga taong eager na feeling mo hindi pa ready. Pero I think key din yung kailangan mo i-push na yung taong ready. Kasi ang dami kong kilala rin na, wala pa, 10 minutes pa lang ako. Parang ganun. Gusto ko yung mentality na yun. Pero minsan over eh. Minsan handa ka na. Wala pa akong 5, pero tayo na. Kaya si GB yun din yung ginawa niya sa akin na parang, uy Red, meron ka ng ganyan. In-itemize niya yung jokes niya sa akin. O tingnan mo, ano na yan, 20 minutes na yan. Tapos nung pinerform ko, actually parang umabot siya ng 30. So parang nagka-boost ako ng confidence. Diba? Feeling ko kailangan natin ng... May nagpo-push. Ang magpo-push lang naman din Good sa'yo cop, yan. bad cop. Ganun ba? Dapat balance talaga. Siyempre may self-awareness ka rin. Pero dapat minsan, huwag ka na masyadong... Like, kunwari si RG, sabihin niya sa akin, 10 minutes lang, ganyan. Parang feeling ko kaya mo na mag 15, 20, huwag yan. Eh, din Si Ray nakakatawa nga ngayon, mag-double headliner siya. Si Ray nga gustong sakalin minsan eh. Oo, ayaw niya eh. Ayaw niya eh. Wala. Sigurista ka rin kasi pag galing ka sa... Pag bumabomba ka parati. Alam mo yan? Kasi ako Ang rin sakit like- ng feeling eh. Ako rin like parang fuck, babomba ako pag mag-30 ako eh. Tayo na. Parang yun. Hindi, pero kailangan mo talagang subukan eh. Oh, you have to You try. try, small room. Kaya sinasabi ko sa mga comedians na gusto mag-hour special or mag 30 minutes, try sa muna sa small room. Don't pressure yourself muna with 200, 500. Small room lang muna, 30, 50. Yeah. Get the confidence na mapatao mo yung sa hour mo or sa 30 minutes mo. Hindi mo naman kailangan malaki agad kasi gusto mo work in progress siya eh. Hindi I naman told siya. you, there's a reason why matanda yung mga idol mong comedians kasi they worked really hard for really long to get to that level. Hindi mo na ako matanda. Ha? Hindi, I mean ko si Louis C.K., si Dave Chappelle, di ba? George Carlin. Exception to the rule na si Boss Idol Master. Wow. Thank you. Puta. Ako, Huwag ko magsip-sip dito na. May bisita tayo. Nakakahiya. pag wala sila. Kung gila sila, okay lang. Oo. Yung atake mo rin ba ngayon sa special na ganyan, GB? Wala kang pressure na... Medyo... Ako, mataas Malaking pressure, malaking pressure. Malaking pressure. Mataas yung expectation ko dito. Oo, malaki. Sobrang, kaya nga importante yung team na bubuin mo eh. Oo. Yung Fade team mo. So parang yung team mo will not only execute for you, will also boost your confidence. Na kaya Dapat mo kuha mo yung signature look ni GB pag yung ginagawa niyo yung Oo. mga ganun siya. Yung tingin ni GB. Yung tingin ni GB, dapat makuha mo yun. Kasi nag-ayos nag-acting ako sa mata eh. Oo. Notes ka, Vin. Hindi, nagsabi nga siya eh. Sabi niya, inaayos ko na yung mga ilaw para walang dark spots or walang shadow sa mukha mo. Ganun siya. So, yun din. Doing the specials nung Cool Pass, maraming learnings din. So, ma-apply ni Fade yan. Tangina. Pero yung pressure Pero sa may pressure industry. talaga. So, Ito yung sinabi. Jimmy, mataas. Oo, hindi. Totoo naman eh. Isipin mo, Pabigyan ng ticket. isipin mo mga comments, ang galing niya Exactly. mag-delivery, delivery, ganda, polished, gano'n. So, kailangan ko siya gawin. We have to make sure that shows also. Makinig lang Eminem. Hindi, tsaka ako pa lang personally, pag tinatanong ako na rin sa mga ibang interview, sino ba yung tingin mong malupit dito sa stand-up? Kaya lang naman sinasabi ko eh. Diba? So parang ako, May pressure isa talaga lang yun. yun.
for sure, ang daming tao na tanong, di ba? Tapos yung mga tao na nakikinig sa mga podcast, yung mga talagang alam nila yung lore ng Comedy Manila, alam nila kung sino yung, yung mga live watchers, di ba? So, hindi naman sorry Hindi, may pressure talaga. Pero kailangan yan As in, yun yung takot Yeah. na inahanap mo. Kasi kung wala yun, walang care, di ba? Oo, Yun tama. naman yun eh. The pressure is not really just to torment you. It's to make sure that you really Ang ganda ng word. Tama. It torments you talaga. Oo, It does. matotorment ka There were talaga. some gigs talaga pagkagising ko, fuck. Like, natakot ako dito sa show ko. Pero kailangan. Hindi, pero isipin mo kung nirecord mo yung show, ma-encapsulate yung performance mo in a way na hindi mo pa nagagawa before. Alam mo yun? So, malaking bagay yung ganong klaseng pressure. At the same time, syempre, yung letting go din of the material na meron ka na Oo. binatong mo na doon. Yeah, man. Kasi pag nag-succeed siya, wala na. Oh, yun na yun. Sunog na yun. Yun na yun. Kaya maganda rin. Meron maraming bala. Oh, yun nga. Saka matagal na. Parang pwede mo na i-post yun 5 years, 6 years, Oo. 10 years ago pa nga eh. So talagang... So, tangina. ako, in-enjoy ko yung live. In-enjoy ko siya gawin sa live. And now, pipiliin ko na yung ilalagay ko sa special. Para doon na nga yung special spot nila sa comedy journey. So, parang, in a way, kahit na hindi ako nag-post palagi, at least I have a lot of jokes that I can still continue to do or sa live stage while writing new. Yeah. So, yun yung parang, wala. Pero kung may mag-viral dyan, maging... Kumbaga parang, di mo pinerform yung ganun. Meron din ganung factor. may ganun ding factor yun. Kaya meron din akong ginagawa minsan, best of my set for the year. Alam ko, may isang show si GB na best of my jokes sa atin. Oo, so parang ganun, pag birthday ko, gagawa ko yung best of the joke. Para doon mo marinig Magawa yung nga. Yung poster nandun na si GB, dalawang crane, tapos nandun. So parang, pag ginawa mo yun, nung pag ginagawa ko yun, at least I know na yung audience went to see yung mga nagustuhan nilang jokes na nandun na sa online, ganun, or narinig Tsaka na nila. kahit sabihin mo magsunog ka ng 2 hours worth of material, kaya mo pa rin mag-perform ng 1 oras after, feeling ko. Sana. kaya. Oo. I would say so. With the, kahit sabihin natin. Nagmumukha lang kaming glazer dito. Hindi, pero totoo. Pero Kasi it's like, true, eh. ito rin yung nangyari kay Jeline dati. Nag-viral yung joke niya na T-Rex. Diba? Tapos pag pinanood siya ng mga tao, yun, pag literally, sinasabi niya yung premise, nagsisikuhan yung mga tao sa crowd. Ito na. As in, so, sinabi sa akin, ang gagawin ko pag ganyan? Sabi ko, ayoko, Jeline. Wala pa akong joke na nagpa-viral ng gano'n kalaki. Problema mo yan, ba? Oo. Pero sabi ko, wala, performin mo na lang. Ignore mo na lang. Kung wala ka talaga, wala ka ibang mapaperform. Oo. Kaya sabi ko, kung wala ka pang kapalit na material na kasing caliber nun, wala talaga. Kailangan mo magsulat. Oo. Saka may tawa siya. Pag political, that's very timely. May tawa talaga yan. May applause. So, hindi siya Iba-iba yung opinion mapapanis. ng tao Oo. over time. So, lalandiin mo lang ng konti. Kasi minsan yung papansin ko, ako personally, pag kuwari, shit, narinig na nila tong joke na to. Halata sa delivery mo na nag-hesitate ka eh. So, hindi dapat. Hindi dapat makikita nila na parang nag-hesitate ka dahil parang narinig na nila. Talagang i-deliver mo pa siya more than usual para makita nila na ikaw mismo hindi ka nagsasawa doon sa joke. Once makita nila sa mata mo na defeated ka na, wala. It's Oo, over, baby. hindi talagang naapektuhan yung tawa. Oh. Kasi dala yung delivery. If they see you uncomfortable, they become uncomfortable. May parang energy ka na ini-exude na parang hindi mo na, ewan ko ba kung baka hindi lang tayo ganun kagaling din mag-acting. Pero alam mo yun, di ba parang alam nila kapag di ka na natatawa sa joke na to. Oo, kaya parang nag-pull back ka. Oo. Alam, Yeah. kita. Kasi ano lang yun, like 0.1 milliseconds lang yun nang nangyayari. Na hesitation. Oh, hesitation. Oo, No. sobrang ramdam na. So, dapat, pag inisip mong gawin yung joke, talagang gawin mo siya ng 100%. Regardless kung feel mo, kung narinig na ng mga tao to. Tapos, yung creativity mo na yung maglalaro sa stage na para magmukha siyang bago. So, sa pagpe-prepare dito sa special to, Beta Days pala po, tangin na comedymania.ph na diba? Comedymania.ph, tignan nyo na, please. Oo. Bumili na kayo ng ticket. Beta days. Oh my God. Beta Days. Yeah, Beta Days. Bilis Sa, sa Beta Days ba, ibang GB lang ba doon? Tangin na mo. Kailangan ng final question. Iba nga. Iba Hindi. ho. Iba. Magpapans lang ako. Guys, ako. Hindi, mas makikilala nila ako na kung bakit ako naging komedyante. Totoo.
parang yun yung maging kaya pala siya naging komedyante dahil sa kaming nangyari sa kanya. Parang gano'n. Exciting, James. Oo. Exciting So, naman. salamat rin. Guys, Sana Tsaka talaga. dude, ang tagal na rin, 'di ba? Pucha, buti na lang na ano mo na, napag-desisyon mo na. Oo, salamat sa... Minsan may mga random message lang ako sa kanya na, GB, gawin mo na. Please. Mga ganong klase. 'Di ba? Tara, magbibigay kaming pera sa'yo. Mga ganun. Then dito, Kaya nandito ako para mangolekta eh. empty offer. Shit, kumagat siya. Pag kumawa si GB, wala pala. Tulungan kita magbenta ng show. Mag-promote ka na sa podcast ko. Sa napaka-inferiorly na putang ina, kalahati ng audience natin nakikinig din naman sa kanila. Kailan yung date para maalala ng mga tao? March 14. March 14. March 14, 2026. 3 p.m. show, saka 7 p.m. show. Guys, papunta pa lang tayo sa exciting part. Para wala po yan. Yun yung catchphrase ng... Yun yung Yun yung catchphrase niya for some reason. Papunta na tayo sa exciting part. Hindi sa kanya yun eh. Di ata. Oo nga. Nag-fail naman na yung putang ina. Oo nga naman. Wala naman talaga. Wala nang nangyari gumagamit nun. doon. Beta Days sa Hyundai Theater sa Arete. In Ateneo de Manila University. March 14, 3 p.m. and 7 p.m. Tickets are on sale comedymanila.ph. Ang isang merong comedy ang merong ano yun, sorry. Yung tiering ng ticket prices mo ba? Isa lang Wala, ba? isa lang. Isa lang pala. Oo. Isa lang pala. So get it now para sa Gen ad lahat yan. Manonood ako. May chance kayong makita si Red. makatabi ako. Oo. Oo. 'Di ba? Tapos makikita nyo na pag nanood ako, kinukuha ko yung dalawang armrest ng katabi ko. So wala kayong, hindi kayo magiging. Buti lang, katabi mo. Kayo manood. The whole time. Buti man nasa gitna ka ni Andren pati Alexio. Nakasandal na sila kay Red. Nakilala ko nangyari sa amin yun sa Binigyan kami ng ticket sa Russell Peters. So niyaya ko tumato, uy, gago, binigyan ako 10 ticket sa Russell Peters. Ganyan. So kami, nag-random kami. Oo. Punta na magkakatabi. Ako, si Andren, saka si Eman. Tapos si Eman pa yung nasa gitna. Puta, lapad. Oo. Walang Ang address. lit mo! Ang lit Halip na upuan Oo. sa Samsung Hall. Ay, Samsung Hall. sa Samsung Hall po. Kwenta. Tapos nakita ko yung mga ibang magkakatabi. Magkakatabi yung mga payat doon. Tapos kami dito, puta ito, lalaki namin dito. The Yobab section. Oo. Tangina, kakapal ng braso. Anyways, yun. Thank you, GB. Thank you, Ren. Salamat, Chips. Andren. I'm excited. Sobrang Gawin na natin excited. to. Ito, may special kayong papanoorin or decide panoorin. Mag-set aside na kayo ng time. Oo. Kasi di lang dahil kailangan natin ng support, dahil yun nga, yung tickets will fund the production ng show para may mauwi namang TFC paid kahit konti. Oo. kahit Papaiyakin natin ulit to. iyak ulit. Dahil wala siyang bayad. Bawal ka umiyak sa hilap ng baka umiyak. Mabasa yung lente paid, ha? So, Sa speech, gawin mo. ang daming paratang kay paid. Ako, Gawin mo paid ako. tungkol sa'yo, Fade. Gawin mo muna sa Fade. Grabe yung challenge para sa akin. Para sa akin tong ano na to eh. Tickets are available sa comedyman.ph. Manood kayo. Kung meron nga kayong special na I think gusto nyo supportahan yung stand-up comedy scene, ito na talaga yun. Ay, salamat. Beta Days, GB Labrador, opening act, Jokoy. Yun, Ay, ako po, chap. you heard it here first. Oo. Pare. Oo. Jokoy Ledesma. Okay na this. Adren, may papromote ka bang show? January 30, ako, Alexio, magte 30 minutes kami. Bahala ka dyan. Tickets at comedymanila.ph. Sa Brickwall ba ito? Yun yung pangalan Hindi ng- sa Meshwe. Bahala ka dyan. Gago, ganda kaya. kasi Jan. January. Oo nga. Tangina nyo. Ganda. February 7, Comedy Husbands. Unahan mo na ang Valentine's Day show sa Music Museum. Tickets are on sale, comedymanila.ph. Kami po ni Victor yun. Tapos ang gagawin namin unique dito is after namin mag-set ng dalawa, magdo-double crowd work kami. Ganda. So, sa stage para may iba naman kaming thing na gagawin. Oo, diba? ganda nun. Ganun. So, tickets are on sale, comedymanila.ph. Saka sana mag-honeymoon kayo sa ibang bansa. Sana. Comedy Husbands. Yun nga eh. Mag-honeymoon kayo Tatry sa Japan. namin. Honeymoon kayo sa Japan. Honeymoon tour, no? Parang ganun. Oo. Ganda nun. Sa Japan. Sige. I-manifest natin yan. Tapos malay mo, di ba? Kunan din kami ni Fade. Oo, umiyak din yan. Oo, iyak ka din. Iyak ka din ba? Hindi na Hindi ka naiiyak ulit, no? Hindi na. Tangina talaga pag sa comedy. Tingnan mo si Roger. Nagpakita ng emotion. Oo, pare, pag nagpakita ka ng vulnerability dito, durugin ka talaga eh. Hindi, nakakatawa yun. Nakakatawa yun kay Roger. Kay Fade, Kaya nakakatawa. nung nangyayari yun, nag-shoot din ng Benta Nights eh. Oo. So I think kakaiyak niya lang nun or baka after whatever.
Tapos parang pansin ko, parang ba't di siya malikot sa stage? Baka kinakabahan. So, hindi ko masyadong ginagago backstage, di ba? Tapos yung pala yun. Bagong iyak siya. Ano pala? Sabi ko, Roger, ano meron? Yung Reddit gumagano. Kaya yun din ang sabi ko sa lahat. Nag-meeting kami sa Cool Pals bago i-shoot. Pag gagawin to, hindi to ginawa para sa isang tao, ginawa natin to para sa lahat. Para sa Cool Pals. So, huwag kayong makikinig sa kahit anong... Huwag magbabasa ng comments. Wag. Huwag tayo magbabasa. Yun ang sinabi ko, lalabas na December 31. Wala magbabasa ng comments sa... Sabi niya... May bad comments ba? Hindi nga kami nagbabasa ng comments pero, Hindi ka ba nakikinig? Wala bang gago sa akin? Puta, may nag-screenshot, sinisend sa akin. Yan yung... Hindi mo maiwasan naghahanap ka ng inquiry sa Facebook. Ay, meron Nakita mo ba to? Meron naman, may nag-send ng screenshot, si Richie Ray nag-send dyan. Ito, ang ganda ng mga, sabi ko, okay. Maganda. Pero Pero parang so far maganda. Gets nila. Doon mo nakita yung education ng tao sa comedy dito sa Pilipinas. Saka sa mga Pilipino worldwide. Na gets nila kung ano yung tinatry mong gawin. May narrative. Oo. And I think sana magets nyo rin nga. Tatali ko lang sa episode na maganda rin yung journey papunta rito sa special na to. Ilang years din, no, Jibs? Oo, 17 years. Tagal nun. Siyempre, mag-iipon ka rin eh. Oo, totoo. Saka pera. Walang pera dito eh. Wala. Better Days Comedy Well, that PH. Naging malungkot eh. Oo nga, wag bago maging malungkot. Andren, take it away. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.